Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Mga pulisya ukol sa online gambling, dapat nang ireforma. Yan ang MBC TV Network News, ni Wina Pearl Hesoro. Nanawagan si dating kongresista Mike Defensor ng reforma sa mga umiiral na polisiya sa online gambling sa bansa. Sa panayam ng DZRH News kay Defensor, sinabi nito na kinakailangan ang maayos at malinaw na regulasyon sa online gambling industry upang maprotektahan ang publiko, mapalakas ang legal na operasyon at masawata ang paglaganap ng mga illegal na gambling sites. Giit nga ang mga legal na kumpanya ay sumusunod sa Know Your Customer o KYC policy, may malinaw na age verification at may limitasyon sa perang maaaring ipasok sa laro, habang ang mga illegal na site naman ay walang ganitong kontrol, dahilan kung bakit kahit kabataan ay nakakapasok at nalululong. Ipinaliwanag din ni Defensor na malaki ang naitutulong ng online gambling industry sa ekonomiya dahil halos 50,000 na katao ang kasalukuyang may trabaho sa legal na sektor gaya ng IT professionals, cybersecurity experts at mga administrative staff. Ngayon pa lang nga na meron kang legal, 60% na ang illegal. No? So ito'y kailangan nating panagutan. Pangalawa, ayusin yung sitwasyon na yan. Etong nagbabayad na 40%, ito ang nagbibigay, ang PAGCOR, ang pangatlo sa ahensya nagbibigay ng kita sa gobyerno. Customs, BIR, PAGCOR na. Isipin nyo, ang binibigay niya almost 80 billion contribution to the national government. Mariin din niyang tinutulan ang panukalang total ban sa online gambling dahil hindi umano ito ang solusyon kundi ang ayusin lamang ang sistema. Sa ngayon, patuloy ang pag-uusap sa pagitan ng mga online gaming operators at mga ahensya ng pamahalaan tulad ng PAGCOR para sa mas malinaw na regulasyon at responsableng paglalaro. Doon sa mga regulasyon, sa UK nga nabanggit ko, pwede mong regulation eh. Every day, 1 hour a day ako. Ihinto na. O pagka may natalo ka na, ganito, ihinto ka na ng casino. Automatic. Automatic, pwede ho yan. O kundi naman, pag wala kang, let's say, 10,000 pesos doon sa wallet mo na inilagay, hindi ka pwede maglaro. So yun ang minimum. Dapat meron kang puhunan na ganon. Ito po yung tinitingnan namin na mga pwedeng mga pag-usapan. Ano ba yung dapat na regulasyon? Ano ba yung dapat na... At saka ang importante para sa akin, yung mismong reporting. Kunyari, naglalaro, magbabalot, yung asawa ni report. Pagbawal nyo na yung asawa ko, ay doon dapat talaga, immediate, ilak siya kaagad. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, level ng tubig sa Marikina River, nakataas na sa unang alarma. Umakyat na sa 15 meters ang antas ng tubig sa Marikina River pasado alas 11 ngayong gabi, July 19. Nakataas na rin sa first alarm ang level ng tubig sa ilog. Ito ay sa gitna ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan dulot ng habagat. Ang unang alarma ay nangangahulugang dapat nang maghanda ang mga residente para sa posibleng paglikas. Ayon pa sa Marikina PIO, bukas na ang mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng Marikina, kung kinakailangan ng agarang paglikas ng mga pamilyang maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig o pagbaha. Pinayuhan na rin ang mga residente sa mga low-lying areas, na maging handa at makipag-ugnayan agad sa mga awtoridad kung kinakailangan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.